Pasya na mga progresibong grupo mula dito sa Philcoa papunta sa pagdarausan ng kanilang programa sa Wilcon Depot sa kahabaan ng Commonwealth. Magkakaroon ng programa ang bagong alyansang makabayan mamayang alas tanghali para kontrahin ang gaganapin sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Nag-umpisang magtipon-tipon ng mga progresibong grupo kaninang umaga. Nagtipon-tipon din sa paligid ng Electrical Road itong mga kasapi ng Bayan Southern Tagalog. O sa protesta kontra SONA, pinahayag din nila ang mariin nilang pagtutol dito sa napipintong PACS project sa Subic Clark. Ayon sa kanila, maraming mga katutubo at magsasaka ang madidisplay dahil proyekto ito. Ginitin nila na makaka-apekto din ito sa supply ng kuryente at tubig. Pagkatapos ng maikling programa, ay nagmarcha na ang grupong bayan papunta na nga dito sa Philcoa para salubungin itong mga kasamahan nila na naghihintay. Kanina, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista. Ayon kasi sa mga pulis, hanggang alas 9 lang ng umaga, pwede mag-antayan ng mga rallyista. Pero bahagyang nahuli kasi yung mga iba nilang kasama. Pero pagkatapos mag-usap ng dalawang balik, ay pinagbigyan sila ng mga pulis na mag-antayan hanggang alas 9:30 ng umaga. Pagkatapos ng programa, si Wilcon Depot ay magkakaroon ng tinaguriang SONA ng Sambayanan pamayang alas 3 ng hapon. Kasabay ito ng SONA ng Pangulong Marcos. Neil, Bell? Eric, just a few questions about dyan sa ginawang rally. Kung magkakaroon ng isang general theme para dun sa panawagan nitong mga kababayan natin for the SONA, ano yung kanilang nais marinig doon sa sasabihin ng Pangulo mamayang hapon? Okay, kasi number one, matagal natin inaabangan itong mga updates about sa flood control. Yan din yung mga naging panawagan nila kanina, pero kapansin-pansin, itong bagong panawagan patungkol naman dito sa PACS Silica Project na maugo ngayon sa online dahil alam natin ngayon na lumalabas itong mga consumption daw ng tubig at kuryente ay magkaka-apekto sa supply dito sa ating lokal na supply dito sa pamahalaan. So bukod doon sa kanilang mga karaniwang panawagan, ay ito yung pinakabago na nakita natin na idinagdag nila sa kanilang mga panawagan, Ben at Neil. Eric, na-mention mo sa iyong report, no? SONA ng Sambayanan. Can you give us an idea kung paano mangyayari iyon? Itong SONA ng Sambayanan, Neil, sa magtitipon-tipon ulit dito, yung mga iba't ibang grupo, kukontrahin nila. Itong magaganapin na SONA, nagaganapin mamayang ulo, so kasabay ito, 3 p.m. Kung magtatagal ng 1 oras mahigit lamang itong SONA ng Pangulo, ay aasahan natin na haabutin hanggang alas 5 ng hapon itong gaganapin na programa ng mga progresibong grupo. At ang kanilang mga panawagan ay ganun pa rin, genuine na reforma sa lupa, ibang karapatan ng mga magsasaka at mga mangingisda. At gayon din, ito nga ang PACS Silica Project na talagang ngayon ito yung pinakamaubong na kanilang panawagan bukod doon sa mga karaniwan na nila pinapanawagan pa noon, Lila Bell. Eric, hindi ko alam kung naitanong natin dyan sa mga ilan sa mga nagkikilos protesta dyan sa may Commonwealth. No? Pero kung ano yung obserbasyon nila or ano yung rating, kumbaga, na ibibigay nila sa Pangulo kung hindi kakayaan sila magbigay ng rating din sa Pangulo. Pasado ba o bagsak, needs improvement? Ano ba ang gradong ibibigay nila? Neil, wala tayong mga natanong na particular na rating na ibibigay nila, pero batay doon sa kanilang mga pagkondena sa mga recent na hakbang ng mga Pangulo at doon sa mga perceived nila kulangan na aksyon tungkol dito sa corruption at dito sa mga bagong napipintong mga project, ay masasabi natin na hindi mainit. So say, to put it that way, hindi ganun kainit ang pagtanggap nitong mga progresibong grupo dito sa gaganapin na SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Nilas Bell. Okay, maraming salamat John Eric Mendoza, live mula dyan sa may Commonwealth sa may Quezon City.